araw sa inyong lahat. Ako si Carla Lizardo at welcome po sa programa ng ating Panguluhan at ng buong bayan. Ito ang Report kay Boss. Ang kalayaan ng bansa mula sa mga manlulupig ang isa sa pinakadakilang pamana ng ating mga ninuno. Sa ating paggunita ng ika-74 na taon ng Araw ng Kagitingan, muli nating bigyang karangalan ang mga individual na nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Narito ang Special Report. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Simula yung giyera sa Pilipinas, syempre, December 8, 1941. Nilusob yung Pearl Harbor. After a few hours, nilusob ang Clark Field, nilusob ang Baguio, nilusob ang Manila. No? So, ito na yung pinag-ahandaan na matagal na kailangan depensahan ng mga Pilipino. At ng mga Amerikano, yung ating bansa. Sa kala ng mga tao, yung mga Hapones ay mahina lang. Kasi hindi sila katangkaran. Yung mga Amerikano, what can the Japanese do to the Americans? Ang tatangkad ng mga Amerikano, di ba? Tapos ang nakakatuwa pa dyan, substandard daw yung mga Japanese products. So hindi pwede. Siguro kung magkakagera, sabi nung ilan, 5 days lang siguro, 3 days lang. No? 12 bullets yung in-issue. Pagdating ng mga Japanese forces, napakarami pala nila. Nakita ito ni MacArthur na mukhang hindi kaya na ipagtanggol ang buong Pilipinas kung kalat-kalat ang mga sundalo natin. So, ang gagawin, magkakaroon ng isang last stand, no, ng buong puwersang Pilipino-Amerikano at lahat yung sundalong formal natin ay pinapunta sa Bataani Peninsula. At naghimpil sina MacArthur at si President Quezon, yung Commonwealth government, doon sa tinatawag na Corregidor sa Cavite. Very, very good yung naging depensa ng mga Pilipino. Corregidor calling, Corregidor calling, Corregidor calling. Kasi ang nangyari, parang every time na pumapasok yung mga Japanese, they try to come from the north, no? Napipigilan, no, ng mga Pilipino. So nandiyan yung Battle of the points, Battle of the Packets, no? Kahit sa ilalim na from the south sa sea, no, ay hindi rin makapasok yung mga Japanese. And for 3 months ay nadepensahan ng mga Pilipino at Amerikano yung Bataan and Corregidor. So, ang nangyari, ginawang open city yung Manila. So, nakapasok na dyan yung mga Hapones. Pero hanggat hindi bumabagsak yung Bataan, hindi babagsak ang bansa natin ng buong buo. Most of Southeast Asia had fallen. Tayo yung pinakahuling hindi pa bumabagsak. Kaya kinabiliban kahit ng mga ibang mga leader ng bansa, yung ating katapangan. Kaya sinabi nila, remember Bataan and Corregidor. O kasi itong mga Pilipinong ito, kahit na walang armas, kahit na kakaunti yung kanilang mga pagkain at mga gamot, mga supplies, hindi natitinag. Maybe they are physically small men, these island soldiers, but armed with their inherited weapons and blazing with determination to do their utmost against the enemy they understand so well, they will be a mighty factor when we all go back under MacArthur. Yun nga lang, syempre, kahit pinangakuan sila ng mga
supplies, pinangakuan sila na parating na yung long convoy, mile-long convoy ng mga supplies at saka ng mga gamot. Yun pala, hindi pala totoo. Pinapalakas lang yung loob nila kasi ang desisyon ng US government sa Washington DC, sa Europe na lang siya dalhin yung mga supplies kasi si Hitler na muna yung tatalunin. Hindi rin makakapasok yung supplies agad-agad kasi guardado na ng mga Hapones yung Pilipinas . Of course, you can only resist up to a certain point. Bumagsak yung Mount Samat, no, yun yung kanilang pinaka watchtower. Doon nila nakikita lahat yung mga puwersang paparating. Nakuha na ng Japanese. Then after a few days, so hindi na kaya ng mga Amerikano, sumuko sila. So ito yung formal surrender noong April 9, 1942. Yun yung tinatawag na pagbagsak ng Bataan. Kahit hanggang ngayon sa ating language, pag sinabi mong bumagsak ang Bataan, di ba, isinuko mo yung dangal mo. No? Yung mga Pilipino kasi, patay kung patay . Kaso yung mga Americans sumurrender, so they have to follow. After 1 month, yung Corregidor, May 6, 1942, babagsak na rin yan. But what happened was, nung bumagsak yung Bataan, inipon yung mga Filipino-American soldiers, 11,000 yung American soldiers, pero 70,000 yung Pinoy. Sabi ng mga Hapon, anong gagawin natin dito? Paano natin ililipat sa Kapas lahat ito dun sa concentration camp? Wala tayong logistics. So because of that logistical problem, pinalakad nila ng 100 kilometers yung mga sundalo. No? At ito nga yung tinatawag na Death March. O imagine, April 9, inipon-ipon sila. The next few days, ang init-init. Kapag may nagpapabagal dun sa marcha, talagang papatayin nila, babarilin nila, babayunetahin nila, no? So, ang ginawa ng mga Pinoy tsaka ng mga Amerikano, pag meron silang kasama nagpapabagal, binubuhat na nila. Ganun katindi yung pagmamalasakit nila sa isa't isa. Ano nga po ba ang pinakaaral na ibinahagi sa atin ng World War II? Malinaw po dito, sa panahon ng tunggalian o kaguluhan ang malayang bansa, miski ang mga hindi kasali sa nagbubuguang panig ay hindi maaaring magwalang kibo o manahimik na lang. Kung hindi po natin tutugunan ang ugat ng kaguluhan, tiyak na darating ang panahon na ang problemang ito ay luluba hanggang sa puntong di na maiiwasan pang madamay ang lahat. Ilang kaya sa mga nasawi ang maaaring naging patikang guro, abogado o pinuno? Ilang kaya ang pwedeng nakaimbento ng mga panibagong teknolohiya o nakatuklas ng gamot para sa kanser at iba pang malubhang karamdaman? Ilang kaya sa kanila ang maaaring nakaiambag sa pag-abot ng potensyal ng sangkatauhan? Di na nga po marahil masasagot ang mga katanungan ito. Ang magagawa natin, ituon ang paningin sa hinaharap at sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Salamat sa makakaibang pagkakataon. Nabaagmin ko rin kayong lahat at talagang po mamuno na isang dakilang lahi tulad ng mga Pilipino. Talagang hindi na mapapatay ng pagkakataon na ito at ang karakalang binigay po sa akin. Ang panitikan ang sinasabing salamin ng ating kasaysayan dahil dito nakikita ang ebolusyon ng ating kultura at idealismo. Sa pagdiwang natin ng buwan ng panitikan ngayong Abril, alamin natin ang mga aktibidades na isinagawa sa paglinang ng malayang imahinasyon at paglawig ng kaalamang pampanitikan ng ating mga kababayan. Panuorin natin ito. Panitikan, yaman ng bayan, tula, kwento, dula, sanaysay at iba't iba pang forma. Tulay para ugnayin ang kasalukuyan sa nakaraan, salamin ng ating kultura at tradisyon.
Ang Abril ay buwan ng panitikang Filipino. Sa buwang ito ipinagdiriwang ang mga akdang gawa ng makulay at masalimuot na kasaysayan ng Pilipinas. Itong taon, layon na lalong pag-alabi ng panitikan ng mga likha ng mga manunulat na Filipino noon at ngayon sa iba't ibang okasyon. Ang ating pangunahing mensahe para sa buwan ng panitikan ay maipaalala sa ating mga kababayan ang kabuluhan ng panitikan, ng pagbabasa ng panitikan dahil sa ating kasaysayan, napakaganda ng naging tungkulin ng panitikan tungkol sa pagbabago ng ating lipunan. Napakahalaga nung pagkilala sa papel ng kabataan para sa pagpapaunlad pa ng kamalayang pampanitikan sa ating bayan. At syempre, yung halaga ng pagsusulat at ang kakabit na yaman ng haraya o imagination at tindi ng pag-alala na kinakailangan natin. Kasi madalas na po na sa atin bilang isang bayan, napakaikli ng ating alaala, napakabilis nating makalimot. At sa palagay ko, yun yung sinusuhayan ng pagsusulat, yung pagpapanatili ng mga bagay na kailangan nating alalahanin sa isang banda at pagpapayaman o pagpapalakas pa ng imahinasyon ng ating bayan. Mga kapangyarihan ito na makatutulong sa palagay natin tungo sa, kumbaga, higit na produktibo at higit na mapanuring bayan sa hinaharap. At ang pinakamalaki ay palaging mayroong notion ang mga bata na mahirap intindihin ang tula. So ang sinasabi namin, hindi. Ang magagandang mga tula ay naiintindihan sa literal nitong kahulugan. Kaya siya nagiging magandang tula kasi bukod sa literal na kahulugan, yung literal meaning, meron pa siyang metaphorical meaning. Pagka sinabi bang mahal kita, ibig sabihin mahal na kita. So may iba pang kahulugan ng mahal kita. Parang ganyan. At yun ang gustong ibigay sa atin ng tula, yung pagiging kritikal sa pagtitig sa salita. Na ang salita ay hindi lang salita, marami siyang kahulugan. Para makapagsulat, kailangan mong magbasa. Hindi pwedeng gusto mong magsulat at ayaw mong magbasa. Kasi pag nagsusulat ka, eventually gusto mong basahin ka ng iba. Anong karapatan mong basahin ng iba kung ikaw mismo hindi nagbabasa ng trabaho ng iba? Ambag niyan sa ekonomiya. And yet, sinasabi natin na ang literatura, ang kaluluwa ng bayan. So, doon mo mababasa sa mga kwento at saka sa mga tula kung ano ang nais ng henerasyon na ito o ng bayan mismo, yung pinapangarap mong bansa. Nandoon yung kaluluwa mo. At pagka walang literature, wala kang kaluluwa. Sobrang nagalingan ako sa concept na magkaroon ng workshop just for Filipino writers kasi very rare yun eh. Madami din sa mga kasama ko sa school, mas sanay kami sa English and in truth, it's just a really sad thing na mas alam pa namin yung wikang dayuhan. And so it would be a great learning experience, itong Campo Balagtas na ito. Nagpapasalamat po ako dito sa opportunity na ito na nakapunta po kami dito sa Orion Elementary School sa Bataan kung saan diniscuss po nila tungkol sa mga banghay, yung pagsulat ng kwento, kung saan marami pa akong natutunan. So ito po yung opportunity po ito sa akin dahil para sa akin, ito po yung magbibigay sa akin o ito yung mag-guide sa akin upang makapagsulat ng mga magagandang kwento at magagandang mga sanaysay. Ang mga pinadala po namin dito ay yung mga bata o mga miyembro na ng aming dyaryo sa paaralan. Kaya naman sila ay meron ng kakayanan, meron na rin silang ideya para sa pagsusulat. At isa sa mga bagay na maganda sa pagsali namin dito sa kampo ni Balagtas ay upang mas mahasa, mas ma-develop, mas masanay at mahulma ang kanilang interes palalo sa pagsulat at pagbuo ng mga panitikan na alam nating magpapaunlad ng ating bansa. Isang okasyon din ang pagbibigay parangal kay Francisco Baltasar, ang isinagawa sa bayan ng Orion sa Bataan na kung saan siya nanirahan
nag-asawa at namatay. Itong aklatang pambalagtas na ito ay mimintinahan ng ating lokal na pamahalaan sa tulong ng ating mahal na gobernador na siyang nagbigay nitong building na ito para sa kapakinabangan ng ating mga kabataan. Na sa ganon, mabuhay natin ang mga panitikan ng ating minamahal na Francisco Balagtas. Nandito yung mga gamit at mga nilikha ng ating Francisco Balagtas, kasama yung mga iba pang gawain at mga panulatin ng Komisyon ng Wikang Pilipino. At nagpapasalamat ako na nandito yung ating National Library Administrator na magbibigay pa ng maraming gamit dito sa ating pampublikong library dito sa Hardin ni Balagtas. The National Book Development Board is mandated to promote readership, Filipino readership, support the publication industry. So itong buwan ng panitikan is a good opportunity for us to have this innovative project, a tour, a Pinoy bookstore tour, and we're focusing on bookstores which sell only Filipino publications. You very well know that we have to support our publications industry. Our reading public are more familiar with foreign titles, and our Philippine publications are titles to be proud of. So by going through this bookstore tour, we want to highlight what we have available for all readers. So these are stores not just in Manila. Today we're in Manila. We go to Solidaridad, Artbooks.ph, and Uno Morato. And then we go to Northern Luzon, Pandayan, and then we end up in Baguio. So it really is to bring an entourage of book lovers to discover what Philippine publishing has to offer. Isang paalala mula sa pambansang alagad ng sining sa panitikan. Ang resulta ng a public test that does not read, walang memory. See? And you cannot create a nation if there's no memory. See? So, magsama-sama na yan. And number two, when people do not read, they become very shallow. Di sila nag-iisip. And well, I was addressing mga writers mismo, particularly the very young. You know, kasi if you write and you want to be a real writer, you have to have a passion and a commitment to an ideal bigger than yourself. That's my whole point. You have to transcend yourself. You have to transcend your ego. Because if you don't do that, matutuyo ang kayo. Kaugnay ng kahalagahan ng panitikan ay ang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan na isinagawa sa Pandacan, Manila. Ito'y inorganisa ng Samahang Sining at Kultura ng Pilipinas sa pangunguna ni Sixto Carlos Jr. Ilan sa mga lugar na ito na kasama sa Lakbay Kamalay-sayan ay ang bahay ni Apolinario Mabini sa loob ng Polytechnic University of the Philippines, dambana ni Francisco Balagtas, dambana ni Padre Jacinto Zamora na pinatay noong panahon ng mga Kastila, ang Kapitan Mendoza Public Library kung saan matatagpuan ang larawan ng kauna-unahang Pilipinang doktor na si Doktora Paz Mendoza Guanzon at Centro Escolar University founder Librada Avellino. Ang bahay na tisa at ang marker para kay Ladislao Bonus, ang ama ng Filipino Opera. Nagkaroon din ng isang tertulyang pampanitikan sa Ateneo de Manila University kasama ang ilang kilalang makata at mga ngatha. Naturalisado. Umuugong ang madilim na hangin, matalim ang hataw ng araw sa balat ng aking bayan. Bayani silang dumausdos sa mga puron at bundok,
may halaga ang mga gabing nangangatog sa malaria. Mga araw na bugbog sa pait ng pakikihamok, inalipusta mga sundalo ng kadugong ang maskara ay supot o sako sa kanilang mukha. May marahas na butas para sa mga mata ng duduro ng maruruming hintuturo. Doubts and anxieties of the present, and purify us for our sacrifice so that we may raise a people who will be their own strength today and their warranty against the future. Okay? So, words yan ni Makoy, ni Ferdinand P. Marcos. Excited akong basahin to dahil nung din sa word namin, nag-away kami ni Danny Reyes dahil ayaw niyang pabasa sa akin ng buo dahil mahaba. Pero Tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang din ang International Children's Book Day, International Day of the Book, o World Book Day at Intellectual Property Rights Day. Palagay ko, ang pagbabasa ng maraming aklat ay isang susi para sa kapayapaan ng mundo. Kasi it promotes cultural understanding, tolerance, at saka pananaw ng malawak ang tao. Yan ang nangyayari sa pagbabasa. Malaking bagay para sa buong mundo. Patuloy ang ebolusyon ng panitikang Filipino sa lumalabas na mga makabagong manunulat na nagpapahalaga sa kasaysayan, kultura at isyong panlipunan. Yun, ang nakakalimot ng kasaysayan, mangyayari niyan, uulitin na naman yung mga kamalian noon, mauulit-ulit dahil nakakalimutan. Maraming mga millennials, mga sinasabi nila na hindi na nila alam ang mga nangyari noon. No? Tatanong nung palabas yung General Luna, bakit si Mabini lagi nakaupo? O, ganun. Yung mga ganung simpleng bagay. Well, unang-una, gusto nating gisingin ang ating mga kabataan sa paghubog ng kanilang talino para maging mahusay at makabuluhang manunulat. Kalawa, kaya natin ito ginagawa, lalo na ang buwan ng panitikan, ay para padama sa mga tao. Sa modernong panahon, wala nang iba pang dapat magpahalaga sa panitikan, kundi tayo rin lang, mga Filipino. Pag-alabin ang panitikan. Mapaiba yung dagat man, may mga lugar pa rin magpapaalala sa atin ng ating pinagmulan at pagkatao. Isa na nga rito ang natatanging historic Filipino town na nagsisilbing lugar ng ating pagkakakilanlan sa Los Angeles, California sa Estados Unidos. Ano nga ba ang makikita natin sa makasaysayang lugar na ito? Silipin natin sa Tatak Pinas. Adventurous ka ba o sadyang mahilig sa pagkain? Isang Pinoy na lumaki sa simpleng buhay na naghahanap ng panlaman sa sikmurang kumakalam nang hindi itinataob ang alkansya. Sa Pilipinas, patok na patok ang pagkain ito sa bawat kanto. Kumpulan ng mga estudyante at mga simpleng taong naghahanap panapat sa gutom. Pero huwag ismulin dahil ang pagkain ito di lang sa bansa matatagpuan. Sa Los Angeles, California, isang maliit na tindahan ng patuloy na nagpapasaya di lamang sa tiyan ng mga mamimili kundi sa kanilang mga pusong nangungulila sa inang bansa. Dumating ako sa Amerika 2001. Nag-cook ako dito sa Temple Market. Naisipan namin itong dollar hits ang nasimulan namin. Wala kasi parang sabik na sabik kaming kumain ng mga exotic food. Naisipan kong gumawa ng kwek-kwek muna, at saka yung mga tenga, yung ganon. Siguro mga 2 linggo, ganon lang. Dito lang kami, tray lang. Yung ihawan nga namin, yung tray lang na food, yung pang food warmer. Ganon lang ang ihawan namin, isa lang. Tapos ito maraming buhang, maraming damo-damo. Pumatong lang kami dyan. Sari-saring street food na inaakala mo sa Pilipinas lang matatagpuan ang ibinibida ng tindahang ito. Ang mga saleable, balot, mga bituka, at saka yung kwek-kwek, tokneneng, yung mga ganyan. Pero meron kaming
31 item. Fishball, tenga, Betamax, Adidas Barbecue. Talaga naman, name it at meron silang street food na hinahanap ng Pinoy mong panglasa. Oh, very good. Kaagad nila sinasabi, especially yung balot. Talagang nag-enjoy sila sa balot. Yun ang ano ng mga foreigner. At saka yung mga eme naman, yung mga vegetable na kamukha ng okoy. You know, yung around this area, konti lang ang aming customer. Kasi hindi sila makapagtsagang mag-line o mag-ano. Dati kasi talagang yung pila, talagang it takes too long. Pero yung another city, talagang dinadayo nila. Talagang ibang-ibang city ang mga yan, iba-ibang ano yan. Basta yung, kunwari, meron silang bakasyon dito sa LA. Isa na ang itinerary nila ang dollar hits. Kasi daw parang nasa Pilipinas na sila, nag-enjoy talaga sila. Minsan dito sila nagkikita-kita. Dito parang reunion, ganon. Nasaan ka? Yung tawag-tawagan sa telephone. Talagang nag-enjoy talaga ang mga tao. Hoy, 20 years na akong hindi nakakakain nito. Ay, para akong nasa Pilipinas. Ay, ang sarap-sarap naman. Ganon-ganon. Ako 8 months pa lang. Ako 3 years na ate. Sa may Oxnard talaga kami galing. Sa mga kaibigan. Sabi meron daw dito. Yeah, sa mga katrabaho na matagal na sila dito tapos pupunta daw sila dito eh. Dahil doon namin namimiss ang Pilipinas. Naging tambayan na nga ito ng mga Pinoy na sabik sa pagkaing Pinoy, pero maliban sa mga pagkaing nagiging markang nagpapatibok sa pusong Pinoy, mayroong mga lugar sa Amerika, gaya ng monumento ni Rizal sa Carson City at higit ang historic Filipino town. Yung historic Filipino town, dyan nagsimulang mag-settle yung Filipinos, right? I think I'd say right before, it started right before World War II. And immediately after, they initially lived inside downtown LA, pero small rooms lang yan. Eventually, they were pushed out of downtown LA or tinatawag lang area na Bunker Hill. They started buying properties at the area of Alvarado and Temple. So that became where the first settlement of Filipinos are. Kaya tinawag na historic Filipino town. Totoo yan, bukod tangi kasi dito lang ang isang historic Filipino town. Pero, bigyan na lang kita ng maikling pagsusuma. Actually, nagsimula yan sa tinawag na Little Manila. Noong 1920s, yan ang Little Tokyo ngayon. Pero nung matapos ang World War II, pinaalis ang mga Pilipino dyan. Kaya napunta ang mga Pilipino dito sa tinatawag na Temple Beverly Corridor. Ngayon, bakit tinawag na Historic Filipino Town? Mula doon sa Manila Town, naging Historic Filipino Town, pero ito yung pinaka-konsentradong populasyon. Mga blocks ng mga kalye, 90%, 80% Pilipino. Halimbawa, itong kalye ng Bonibre, itong Rosemont na ito, dito ka makakita na mga bahay talaga nabili ng mga Pilipino. Kasi sa kasaysayan, nung ipinasa yung Immigration Act noong 1965, nakarating dito mga professional, dito sila nakabili ng bahay. Kaya ito yung tinatawag talaga na dito talaga nakaugat ang mga Pilipino. Tunay nga na dapat bisitahin ng bawat Pinoy ang historic Filipino town upang malaman din nila ang kasaysayan ng mga Filipino sa Amerika. Well, para sa kanila, gusto rin nilang siguro alamin na ano bang significance itong Filipino town. In terms of why there's a marker, why it's pretty much celebrated by LA that there's a Filipino town. So for Filipinos, it becomes a source of pride na una, they're one of the biggest communities here. Isa nga na source of pride na maituturing ang historic Filipino town dahil maliban sa isa ito sa mga komunidad kung saan makikita ng mga Pinoy, matatagpuan dito ang ilang mga lugar kung saan naging bahagi mismo sa kasaysayan ng Amerika ang mga Filipino. Andito yung Filipino-American Community of Los Angeles, the oldest non-profit. 70 years yan, for 70 years. Ikalawa yung St. Columban Church. Yan lang ang simbahang Katoliko na may Pilipino sa pangalan niya. St. Columban Filipino Church. Itinayo yan noong 1968
Yung lupa, donasyon ni Doña Aurora Aragon Quezon. At yan ang yan talaga yung simbahan na tinayo ng mga Pilipino dito sa California. Kauna-una ang simbahan. Ikatlo, yung Veterans Monument. Nakapagtayo tayo ng isa-isang memorial ng mga Pilipino para sa mga veteranong Pilipino ng World War II noong 2006. Andiyan din yung mga iba-ibang non-profit organization ng Pilipino. Halimbawa, itong Manila Terrace, tinayo noong 1996. At yung mga non-profit organization na nagsisilbi sa mga Pilipino, katulad ng People's Corps, PASG. At siyempre, yung Center of Attraction dito, yung pinakamalaking Filipino-American mural sa buong Amerika. Yan din sa Unidad Park. Unidad Park because of the unity between Latino and the Filipino workers. Ang Filipino-American mural, may tatlo siyang bahagi. Number 1, yung Philippine history. Number 2 is Philippine-American history at saka yung present. Kaya makikita mo doon, mula sa panahon, yung first part niya, yung first part na mural, yung Philippine culture and tradition, Philippine Revolution of 1896, tapos yung Filipino-American history dito sa Amerika. Mula nung itinayo yung Los Angeles, may dalawang Pilipino na nanggaling ng Mexico na nandun, tapos nandun din si Carlos Bulusan, nandun din si Larry Leong at saka Philip Veracruz. Tapos yung ikatlo, yung EDSA Revolution. Yun ang centerpiece nun, yung mag-asawa, Cory Aquino at saka Benigno Aquino Jr. Isang dolyar kapalit ng pansamantalang muling pagtikim sa bansang Irog. Isang komunidad na tatak Filipino. Mga patunay na talagang world-class ang mga Filipino. Ang mga ito ang pansamantalang yumayakap sa pangungulila ng mga Pinoy sa inang bansa habang patuloy na nagpapaalab sa pagiging makabayan. Muling nagbabalik ang Report kay Boss. Sa bahaging ito, alamin naman natin ang mga pinagkaabalahan ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III ngayong buwan ng Abril. Narito ang Executive Summary. Noong ika-7 ng Abril, sinalubong ni Pangulong Benigno S. Aquino III si Prince Albert II at iba pang mga delegado mula sa Monaco sa Palasyo ng Malacanang. Bumisita ang Head of State ng Monaco upang magkaroon ng kasunduan sa ekonomiya, siyentipikong pag-aaral, environmental preservation, humanitarian support, disaster risk reduction at management partnership ang dalawang bansa. The true fellowship of nations has always been about our willingness to reach out to our brothers and sisters from other nations, to strengthen our ties with one another as we seek to build a better future for all peoples. Monaco may be far away and it may be a relatively small country, but you reached out to the Philippines, you have made your kindness felt, and you will always be welcome on our shores. Ang kasunduan ay nilagdaan nila Foreign Affairs Secretary Jose Rene Almendras at Foreign Minister ng Monaco matapos sa isang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang bansa. Pinasinayaan ni Pangulong Aquino ang iba't ibang mga bagong tayong infrastruktura sa bansa ngayong Abril. Binisita niya ang Carmona Elementary School sa Carmona, Cavite para matunghayan at mailipat ang pag-aari ng isang bagong tayong school building sa nasabing eskwelahan noong unang araw ng Abril. Ininspeksyon din ng Pangulo ang bagong tayong Tagumbao Bridge sa Herona, Tarlac na sinasabing magpapabilis ng humigit kumulang 1.5 oras sa mga biyahe sa lugar at magsisilbing bagong daan papuntang Pangasinan. Lumalabas na nakatipid ang gobyerno ng 108 milyong piso sa proyekto dahil umabot lamang ng 248 milyong piso ang gastos mula sa inilaang budget na mahigit 375 milyong piso. Bukod dito, pinasinayaan din ng Pangulo ang bagong Baybay Diversion Road sa Baybay, Leyte noong April 18. Mas napadali rin ang biyahe mula Maasin City patungong mga lungsod ng Tacloban at Torboc. Biyaheng Maasin-Tacloban na dati inaabot
3.5 oras, 3 oras na lang. Biyaheng Maasin Ormoc, 2 oras, mag-1 oras kalahati lang. Makikinabang raw po dito, di bababa 600 motorista kada araw. Dumalo rin ang presidente sa simbolikong pagbubukas ng kuryente para sa 32,688 na mga sityo sa bansa sa ilalim ng Sitio Electrification Program sa Lagindingan, Misamis Oriental. At sa pasinayan ng 59 megawatt Sakasan Solar Power Plant sa siyudad ng San Carlos sa Negros Occidental. And I'm certain that as we welcome even more advances in renewables, we can minimize our reliance on fossil fuels, increase the share of renewables, all without jeopardizing the price structure. Hindi lamang infrastruktura ang nabigyang pansin ni Pangulong Aquino ngayong buwan. Pinangunahan din niya ang pamimigay na mahigit kumulang 135 fire trucks sa Bureau of Fire Protection at 144 patrol jeeps para sa Philippine National Police noong ika-4 ng Abril. Ito, ang bomberong dating nilirisko ang sariling buhay, meron ng mga kinakailangang kagamitan para mailigtas ang ibang buhay. Ang pulis naman talagang umaangat ang kakayahan para mapanatili ang katiwasayan sa mga pamamayan. Binigyang pansin din ng kalusugan ng sambayanan ng pangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng Enhanced Primary Care Package sa ilalim ng programang Tamang Serbisyo para sa Kalusugan ng Pamilya o Check-up ng Department of Health sa 10 piling recipients. Nasaksihan din ng Presidente ang pagtuturok ng dengue vaccine sa isang grade school student sa ilalim ng National Immunization Program ng DOH. Iginawad ni Presidente Aquino ang Order of National Artists Award sa 9 na pinakamagagaling na Pilipinong manunulat, direktor para sa pelikula, pintor, musikero, mananayaw at arkitekto. Kasama ang mga pinakarespetadong tao sa Philippine culture and arts industry, iginawad ang karangalan sa 3 nabubuhay na Filipino artists at sa mga pamilya ng 6 na yumaong awardees. Sa pagbabahagi ng inyong obra at talento, nagsilbi kayong tulay at inspirasyon sa pag-usbong ng marami pang mahuhusay na Pilipino. Sa pagbubukas palad at pag-aali ninyo ng sarili, napapanatili at lalo nating napapayabong ang ating kultura at pagkakilanlan. Binigyang papuri ng Presidente ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA noong kanilang 21st anniversary para sa tulong na kanilang binibigay sa mga foreign investors sa bansa. All of this is for the benefit of our people and our investors, including all of you present here tonight. Everything that PEZA has done is a reflection of just how much we want you to build successful and lasting enterprises in the country. Pinagtuunan din ng pansin ng Presidente ang probinsya ng Bulacan matapos niyang bisitahin ang maraming pinaplano mga infrastruktura sa lugar. Isa rito ang Angat Afterbay Regulator Dam o ang Bustos Dam Rehabilitation Project para mapabuti ang kalagayan ng Angat Maasim River Irrigation System na may tinatayang 31,486 hectares na service area. Sisimulan ang rehabilitasyon ngayong Mayo at target itong makompleto Agosto taong 2017. Pag natapos ito, inaasahang mapapatubigan ang buong 26,791 hectares na kasalukuyang service area na Angat Maasim River Irrigation System mula 23,068 hectares lamang na napapatubigan nitong nakaraang cropping season. Tinatayang 23,700 magsasaka ng Bulacan at Pampanga ang makikinabang nito. For
previous episodes, maaari niyo kaming mapanood sa rtvm.gov.ph at sa YouTube. You can also visit and like our Facebook page and Twitter account para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan. Dito po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok. Ako po si Carla Lazardo at hanggang sa muli, ito ang Report kay Boss.